Kakapasok lang, grabe to, kaduda-duda, si Bongo. Nabisto? Ayan o, Senator Robin Rumisbak, Tatay Digong, Pastor. Ayan. Matindi tong pamagat ng balita, no, na matutunghayan natin ngayon. Ayan, syempre, itong balitang ito na matutunghayan natin ngayon ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito ang kanyang lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok, kapang. At so Si far, Robin. so good si Senator Robin. Ang problema lang, eto maraming ganyan, pagpasok, maprinsipyo, tapos kinakain ng sistema. Tatandaan natin, medyo ang sistemang bulok sa gobyerno ngayon ay napakalakas. Instead na mahikayat mo sila na tumigil sa droga, chances are, after 1 year, 2 years, ikaw nag-a-addict ka na rin. Bakit? Kasi sobrang lakas yung puwersa sa loob. Yung sistema ng droga, this is just an example. Yung sistema ng droga, napakalakas na instead na silang hinila mo, ikaw ang hinila nila. Hopefully, eto si Robin, ay hindi siya mahila ng bulok na sistema ng mga sa ating gobyerno. Asar na asar ako sa isang politiko na nasa gitna. Walang stand. And so far, sabi ko nga sa inyo, kitang-kita ang linya ni Senator Robin. Higit sa lahat, hindi siya traidor. Galit ako sa politikong traidor. Ang daming tinulungan ni BP Sara na mga politiko para maluklok. Anong ginawa nyo kay BP Sara? Trinaidor nyo. Ang daming natulungan ng SMNI para kayo ay mga luklok. Asaan kayo ngayon? Ano pang ginawa nyo? Instead na tinulungan nyo si pastor o kung hindi kayo makatulong, hindi nyo na sana ibinaon. Ang ginawa nyo, siniraan nyo pa ang SMNI, siniraan nyo pa ang si Pastor Kibuloy, binaboy nyo pa ang KOJC. Ayun, nung eleksyon kasi napanood natin yan, yung SMNI. Talagang ang SMNI talaga is talagang nag-i-endorsos talaga. No? Talagang yung unity team talaga is sinusuportahan nila. No? Siyempre, sa mga Duterte na kapanig ang SMNI, 'di ba? Alam naman natin 'yon. Pero sino ba ang katandem ng mga Duterte nung panahon ng eleksyon kundi ang mga Marcos, yung mga unity team, 'di ba? Na binuo kaya nabuo yung unity team na 'yan 'Di ba? Ang nangyari kasi kaya 'yun ganito 'yung nasasabi si Coach Oli, no. Siyempre, nung panahon ngayon na nandiyan na kayo, nandiyan na, nakaupo na kayo. Bakit kaya ganito 'yung nangyayari? Na yung SMNI is pinatanggal, pinaganto, kinakasuhan yung mga ganito, si Pastor Kibuloy pinabayaan, iniwan sa ganon yung nangyayari. 'Di ba? Parang hindi bumalik yung parang walang palabra de honor kumbaga, no, sa nangyari. No, siyempre kakatwiran, may kasalanan niya si Kibuloy kaya kailangan panagutan niya. Ngayon kung iniisip na may ganon, na may kasalanan talaga si Pastor Kibuloy, pwede naman idaan sa tamang proseso. 'Di ba? Pwede idaan sa tamang proseso, hindi na yung kung ano-anong ginagawa pa. 'Di ba? Pwede idaan 'yon. Siguro papayag naman si Pastor Kibuloy doon, 'di ba? At saka yung kaso ng 'yon is matagal na is naibalik, 'di ba? Yung iniimbestigahan diyan sa Senado na kaso ni Pastor, matagal na ibinalik pa. 'Di ba? Madaming kaso na matagal na ibinalik pa. Pati yung kay Miss Wari, matagal na ibinalik pa. 'Di ba? Kumbaga ano ba hindi ba tayo maka-get over? Kailangan yung mga kaso ng mga yun nga kaya naiinis sila Kumbaga yung mga kaso nila dati, imbis na na tayo, kumbaga eto kakampi natin to, ganto ganyan. Is nung nandiyan na, ba't ganun? Parang yung mga kaso natin is binubulat-lat. Pagpalagay natin, sige, may mga kaso sila, pero kailangan sana idaan sa tamang proseso. No? Mas maganda kung nililitis sila ng tama. Ngayon, kung kakaso si FPRRD do sa war on drugs na sinasabi nila, di litisin siya ng tama. 'Di ba? Pabor naman sa kanila na dito sa bansa gawin. 'Di ba? Na hindi kailangan ng kung ano ng puwersa ng ibang bansa. At saka hindi naman ganun kabigat si Tatay Digong na para ICC is makialam pa.
Mga traidor kayo, mga animal kayo. Asaan ang utang na loob? Hindi ko naman sinasabi na, alam mo, halimbawa, may mangyari ito sa amin ng SMNI, ha? Halimbawa lang to, this is just halimbawa. Maging tambalos-los ang SMNI. Pasensyahan na tayo. Hiwa-hiwalay na tayo. Diba? Ayaw kay tambalos-los talaga, kahit anong gawin. Pero, hindi ko sisiraan ng SMNI. Magkaibigan kami niyan. Hindi itong mga traidor, itong mga ito eh. Yan po ang pinagkaiba ni Senator Robin. Senator Robin, Sino ba yung mga traidor na yun? Ako grabe naman. Di ba? Kung meron mang mga traidor na yan. Kasi dito mo talaga makikita kung sino talaga ang solido sa'yo. Kasi madali lang sabihin na suportado kita, susuportahan kita kahit anong mangyari. Yes, syempre susuportahan ka niya kasi maganda pa yung sitwasyon. Pero ang tanong dyan, sa pangit ng sitwasyon, isuportahan pa rin kaya? Diyan mo malalaman kung sino-sino yung mga taong totoo at matitira sa'yo. Sa oras ng tagilid na sitwasyon, gaya ng nangyari sa mga Duterte ngayon. Diyan nila malalaman kung sino ang mga tao na nasa tabi pa rin nila at sumusuporta. Sir, we salute you. Huwag ka lang gagaya sa iba. Pero may tanong ako, no, ba't yun nga yung nachichismis? Si Senator Robin nung Independence, alam mo, Independence Day, nag-celebrate, di ba? Nag-celebrate sila BP Sara, nag-celebrate din sila PBBM. Pero si Senator Robin is nandoon sa parang Independence Day na celebration ni PBBM. Naka-ano siya, naka-face mask. Ayun yung nagiging chismis. Na, baka si Robin, gano'n na, kampi na dito sa mga ganito, ganyan. Gano'n yung nagiging chismis eh. Di ba? Kaso nga lang, nakatakip yung mukha niya, parang kinakahiya niya nandoon siya. Di ba? Ang gulo. Malay natin, baka syempre, hindi makapunta kasi, baka sa Davao ginanap yung Independence. May ginanap ba sila BP Sara? Kasi yung nagiging chismis eh. Kung may ginanap silang ganon at wala si Senator Robin, syempre baka hindi siya nakapunta ron. Syempre, sayang bang masahe, parang ganon. Higipit siguro si Senator eh. Dahil ang Senator, mayaman yan. No? Hindi natin alam. Si Senator Robin lang nakakaalam niyan. Di ba? Pero kasi, yun ang nagiging ano ng mga tao. No? Parang, bumabaliktad na ba si Robin kasi nandoon umatin sa ano, di ba? Ganyan na yung nagiging usapan. Kaya pag merong Duterteng nakita ron sa selebrasyon ni PBBM, ako, ayun na ba yun? Bumabaliktad na ba yun? Hudas na ba yan? Pag meron namang Maka Marcos na nandoon sa mga Duterte, bumabaliktad sa mga Marcos yan. Hudas na ba yan? Ganun na yung nangyayari ngayon. Kala mo mga bata no? Sana hindi ka kainin at lamunin ng sistema. Sana ganyan ka pa rin hanggang 2028. Sana nga. Ang dami kasi, ngayon, nasa gitna, nakakaasar. Si Senator, pinupuri si BP Sara. Ilang terms siya naging mayor sa Davao at walang iniwang utang. Yung iba sa inyo, na natulungan ni BP Sara, tahimik kayo? Hindi ko po sinisiraan yung mga senador na yan. Ginigising lang natin. Because at the end of the day, susuportahan ko pa rin sila. Ha? Pero asan kayo? May tapang ba kayong statement na ganito? Mandindi to sinasabi. Kasi tatandaan nyo, nag-resign si BP Sara. At lahat ng pumapanig sa mga Duterte, nagkakaproblema. Kinakasuhan, chinichismis na may kasamang pogi, kung ano-ano. Kaano-anong kababuyan nila. Delikado po yan. Pero tinan nyo, nanindigan. Itong desisyon ni BP, desisyon niya yan para yung ating Pangulo, hindi na siya manimbang. Kumbaga, binibigyan niya ng kalayaan yung ating. Tama si Senator Robin dito, ha? Alam nyo, kung ako ang tatanungin at papayuhan ko si BP Sara, ha? Ayoko mag-resign si BP Sara. Alam nyo kung bakit? Kasi alam ko nang gagalaiti. Gusto ko mang asar. Alam ko nang gagalaiti silang tanggalin si BP Sara. Ako, gusto kong tanggalin nila si BP Sara. Ayoko mag-resign. Bakit? Nang ipakita nyo, strong kayo. Na hindi kayo weak. Kasi ka-weak yan, tatawag kayo ng resignation ni BP Sara. Kahinaan nyo ng personality. Weak po ang tawag ko ron.
Bakit hindi nyo tanggalin kung ayaw nyo? Bakit padadaanin nyo sa vloggers? Bakit padadaanin nyo sa rally na mag-resign si BP Sara? Kung ayaw nyo, pwede nyo tanggalin. Kayo naglagay dyan eh. Pwede nyo naman tanggalin. Yun lang naman ang sa aking opinion. Kumbaga parang ang nangyari is parang pinababayaan na lang na kusang umalis si BP Sara. Tapos para maramdaman ni BP Sara na umalis siya, na sasabihin, talagang parang kailangan maisip niya na dapat umalis na siya. Is pinapakitaan siya ng mga ganyan na hindi magaganda, 'di ba? Mga inaaway-away siya, ganito, iniintriga siya, kung ano-anong ako sa ginagawa sa kanya, ganyan. Kasi doon yun ang makakaano. Pero alam ko naman hindi naman siya naapektuhan doon. 'Di ba? Hindi siya naapektuhan. Hindi nga siya nakipagpalitan ng diskurso sa mga yun 'Di ba? Siguro nagdesisyon na lang din siya is para wala ng gulo at parang umiral pa rin yung pakikipagkaibigan, yung pagiging magkaibigan nila ni PBBM. No? Na, sige, tama ni sinabi ni Senator Robin, para hindi na manimbang, para hindi na mahirapan si PBBM o kung ano pang isipin mo. O, syempre, may bumubulong kay PBBM, tanggalin mo na yan si BP Sara. Si PBBM naman, syempre, mahihiya, kaibigan mo yan, ganto, ganyan. Malapit kayo, magpartner kayo sa nung eleksyon. Magkaibigan, syempre may utang na loob din kayo sa mga Duterte. Parang naglalaban yung ganon. Ngayon, para hindi na pag-isipan ng ganon o mag-isip ng ganon, hindi na magkagulo, is si BP Sara na nagbigay ng daan Para si BP Sara yung ginawa niya Nagbigay siya ng daan. O sige na, para matapos na tong agrumento na to, ako na mismo ang aalis para manahimik kayo. Kaso nga lang, ang problema, umalis na siya, ganun pa rin. Di ba kung ano-ano pa rin pinagsasabi sa kanya? Kung ano-ano pa rin ang chinichismis sa kanya? Kung baga pinagbigyan na nga yung gusto nila, ayaw pa rin nilang patahimikin yung tao. Hanggang sa humantong pa na may mga nachichismis na parang gusto siya ipakulong sa ICC, ganito, idadamay pa siya sa kaso ng tatay niya. Di ba? Bakit ayaw nyo nalang diretso yun si BP Sara na huwag ka na tumakbo pagiging presidente, matatalo kami? Yun lang naman lahat yun Yun lang ang suma total ng lahat. Bakit ayaw mong, bakit tatakbo ka pa? Huwag ka na tumakbo. Kasi gusto kong tumakbo, gusto kong maging presidente. Matatalo ako pag tumakbo ka. Dapat gano'n na lang, diretsuhin nyo na lang. Diba? Malay nyo, maawa si BP Sara sa inyo. Hindi siya tumakbo. Alam nyo, kung hindi nyo inaaway ang si VP Sara, sa tingin ko, ramdam ko, kung ang unit team is buo pa ngayon at maayos, walang problema, tingin ko, hindi tatakbong presidente si VP Sara. Sa akin. Ewan ko sa opinion ng iba. No? Pero ako nararamdaman ko, kasi nga si Tatay Digong, ayaw nga siyang maging presidente. Kumbaga tama na sa kanya yung vice president, okay na yan na-experiencehan mo na yung ganyan 'Di ba? Kasi nga sinasabi ni Tatay Digong, magulo ang mundo ng ng matataas na posisyon. Kumbaga pag naging presidente ka, pasan mo ang daigdig, lahat ng sisi babagsak sa'yo. Isang pagkakamali mo, magiging malaking pagkakamali na yan. 'Di ba? Sa 10 kabutihang ginawa mo, isang pagkakamali mo, lahat 'yun matatakpan ng pagkakamali. Mahirap maging presidente. Si Tatay Digong ang umaano na sa kanya na ayaw ni Tatay Digong. Pero anong ginawa nyo? Inaway nyo ng inaway. Yung tatay gusto nyong ipakulong. Kung ano-anong pinaratang nyo sa kanya. Hanggang sa ganyan-ganyan. Sa tingin nyo, makakapag-isip pa siya na hindi tumakbo sa susunod na eleksyon? Kapag hindi siya tumakbo, kasi hindi nyo rin siya titigilan Diba? Kaya baka mag-take the risk si BP Sara. Tatakbo ko. Diba? Tatakbo ko. Total, ayaw nyo akong tigilan Pag ako nanalo, tignan ko lang kung hanggang saan kayo aabutin. Ganun yun. Pero kung kayo, hindi nyo na sila pinakilaman, pinabayaan nyo magtrabaho si BP Sara, si Tatay Digong, is pinabayaan nyo na siya nung wala na siya sa pagiging presidente, simpleng tao na siya, nagaganyan-ganyan na, nagre-relax na lang. Wala sanang problema Kayo nagsindi ng mitya. Diba? Yung mga alitap-tap. Hindi naman yung mga Marcos, hindi naman yung mga Duterte ang nagsindi ng mitya. Yung mga alitap-tap ang nagsindi ng mitya. Mali ang taktika nyo. Mali ang gameplay nyo. Tama ba yun? Play, yes. Sa basketball? Gameplay ba yun? Yun na yun. Pero natutuwa rin ako
At nag-resign na rin si VP Sara. Kasi, ibig sabihin, gising na talaga siya. So, okay sa akin parehas. Yun nga lang, mas maganda kung tinanggal siya. Kasi magagalit talaga ang taong bayan. At saka, at least nakita natin, hindi weak itong gobyerno na ito. Kasi parang weak eh. O, di ba? Yan ang sinasabi nila. O. Pero, well, welcome yan. And kaya nga, saktong-sakto itong sinabi ni Senator Robin. Pabor ito kay Marcos kasi hindi na siya mahihirapan. Di ba? Eh kung tinatatanggalin niya pa, edi nako. Ating Pangulo na lumakad ng walang tinitimbang. Ako, ang ganda-ganda ng example na ginawa ni BP. Sinacrifice niya yung kanyang oposisyon para magkaroon ng katahimikan. At siya naman, magawa din niya. Yun yung sinasabi ko. Nag-sacrifice si VP. Nagbigay ng daan para matapos na ang lahat. Ang kanyang trabaho bilang VP, ang linaw naman ng kanyang sulat, di ba? Gagampanan niya yung kanyang pagiging vice presidente. Kaya ako hanga talaga kay Ma'am Sara. At ako naman, bilang, siyempre, alam naman ng lahat, ako ay dala niya sa unity. So kung saan si Sara, doon ako. Oh, yun. Yun, mabigat yun. Aba, nagbitaw na si Senator Robin na kung nasaan si VP Sara, doon siya. Ayan, malinaw yung pahayag ni Senator Robin Padilla, no? Talagang may ano yan, may dignidad, kumbaga, di ba? Mabigat ha. Yan ang statement. Ako'y dala niya sa unity. At syempre, kung saan si VP Sara, doon ako. Yan si Senator Robin. Talagang nanindigan na. Kaya lang kami, iba kami. Kung saan si Tatay Digong, doon kami. Naalala nyo ha, hindi kami sumunod kay VP Sara noon. Di ba? Yung eleksyon, ayaw namin kasi Marcos. Yan ang totoo. At alam kong alam na alam nyo yan. Kaya kahit pumunta si Sara doon, kaya maraming nagmura sa aming DDS kasi ayaw namin kay Marcos. Yung pala kami, tama. Ganyan naman. Ngayon, meron din kami sinisiwalat. Minumura din yung mga kasamahan ko. Sila pala. Hindi ako nag-ano eh. May malalaman natin. Tinan nyo. Sabi ko sa inyo. But anyway, kung asan si Sara doon, si Senator Robin, I think this is a very good stand and a very courageous statement coming from Senator Robin na karamihan ay dumidistansya at gumigit na umaalis sa mga Duterte. Kontra ano talaga to eh. Kontra Agos talaga to si Senator Robin. Mabigat yung statement niyang yan. Una po sa lahat. Isa pa yan. Nasaktan si Robin ang ginawa sa mga kabataan sa KOJC. Hindi to taga Davao. Ay, lintik kayo talaga. Ho. Ulit, hindi ako galit kay Senator Bato at Senator Bongo. Ginigising lang natin. Mahiya naman kayo kay Senator Robin. Siya pa ang nagtanggol sa KOJC. Kasi tahimik yung dalawa, no? Hindi nagsasalita si Senator Bato at si Senator Bongo. Malay natin, baka bumubuelo lang yan, di ba? O, di ba? Malay natin, tahimik lang din sila. Ginagaya lang nila yung taktika ni BP Sara. No comment. Malay, biglang umapoy si... Kasi si Bongo, parang hindi siya yung ano eh, taklesang tao eh. Taklesa, parang parang lagi siyang ano eh, kagalang-galang pa rin magsalita eh. Mahinhin. Si Senator Bato, parang ewan ko, nawala eh. Senator Bato, nasaan na ba tayo? Baka naging hollow blocks na tayo dyan. Hello. Oy, ito ulit. The best tandem for Filipino, Sara and Isko. Oy, thank you, Rishidin. Antayin po natin si Isko kasi sa ngayon, hindi na... Ay, teka lang. Sa akin nga rin ganun eh. No. Although may issues Isko sa sinasabi na pagbebenta ng ano ba to, ng Divisoria, ilabas na natin yun. Sige, tapos na yan. Pero sa akin naman, di ba, kahit paano naman ang ano naman Maynila naging maayos. Kasi wala sobrang higpit ni Isko. No, pero sa tingin niyo mga katunay, BP Sara, Isko Moreno, Vice President, pabor ba kayo doon? Sa akin, medyo maganda siya. BP Sara for President. Isko Moreno for Vice President. Pero kung may iba pa tayong choice na gusto maging vice si BP Sara at maganda 'yon. Baka pwede pang iba, baka may iba pang choice. Pero si Isko is okay din naman. May okay din naman siyang forte. 'Di ba? May okay din naman siyang dating para sa akin. Natin alam kung anong plano niya. At huling sinabi sa akin ni Mayor Isko ay ni Yorme.
retiro na siya. I hope hindi totoo, pero kung totoo man, nirerespeto ko yun kasi ang desisyon niya, gusto niya magkaroon ng time sa family. Siyempre, laging priority ang family. Oo, So, tama. inintindi ko siya, ayoko munang kulitin or buhayin yung kanyang political career dito sa vlog ko kasi gusto niyang manahimik eh. So, sabi ko sa inyo, kahit kila Bantag, I respect yung yung kung nararamdaman mo naman kung gusto ng privacy ng tao eh. 'Di ba? Nire-respect ko 'yan. Pero pag sinabi niyang go na ako ulit, ay syempre, ano tayo, isko. Sana tumakbo siya senador, pero kung hindi, I'm happy for you, Yorme. Message ko. Hindi, maganda rin, no? Pag tumakbo si Isko na senador, may pag-asa ring manalo si Isko kung tutusin. Malakas din yan, mananalo yan, makakapasok yan. Ay, yung mga bata kasi, tandaan po ninyo, ang sabi ng mga expert, ang parang sponge ang utak ng bata. Pagka nakakita sila ng mga ganyang bagay, dadalhin nila yan. At pag dinala nila yan, medyo malungkot kasi sa psychology, parang yung tagapagligtas natin, yung tagapagtanggol natin, yung mga inaasahan natin, na civilian, yung kanilang item sa gobyerno, civilian yan ang pulis. Ano yung sinabi ni Senator Robin? Totoo yan, mga kabataan. Pansinin nyo, dun sa may mga kung ano yung ginawa natin, nagagaya nila without them knowing na nagagaya pala nila. Sa KOJC. Ganyan ang kabataan. Actually, meron nga akong kakilala na taga KOJC dyan na sinabi, pangarap ng anak niya maging pulis. Kasi idol niya mga Tapos pulis. ganun yung nakita. Tapos nung nangyari yan at nakita nila na inaagrabyado sila ng mga pulis, naalis na yung pangarap ng bata maging pulis. Ito ay hindi para husgahan yung mga pulis. Pero nakikita nyo, yung ginawa nyo sa mga bata, nakita nila yan eh. Ginawa ito ng mga armado na naka-bulletproof, na full armored, mahahabang baril, may shield pa. Ginawa ito, nakita niya sa mga babae. Ginawa niya sa mga kabataan. Di ba? So, anong papasok sa isip ng bata? Tama man, normal eh. Ang sa kanila, ng aapi, itong mga pulis na ito. Totoo man or hindi. Kasi nga, yun yung sinasabi ko, may problema sila, overkill, napaka-OA. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay Coach Oli. Tama nga naman si Coach Oli, no? Na syempre, at saka si Senator Robin, na syempre kung ano yung nakikita ng mga batang mali, syempre, magiging ano na sa kanila yun. Tatatak na sa isip nila, magiging trauma na sa kanila yung nangyayari. Na syempre isipin nila, kayong tagapagtanggol na, tapos ganyan yung makikita namin. Dapat nagkaroon sila ng konting breathing, parang di ba? Konting kalma lang, no? Kasi nga, religious group naman yung pupuntahan nila eh. Hindi naman yan yung mga terorista o mga masasamang tao. 'Di ba? Hindi naman dapat kailangan na ganun. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.